Mga kapuso, 32 araw na lamang eleksyon na. Patuloy sa pag-iikot ang mga kandidato sa pagkapangulo, kanya-kanya rin silang sagot sa mga isyong ibinabato sa kanila ng kanilang mga kalaban. May report si Mariz Umali. Nagdaos ng campaign rally ang Team Galing at Puso ni Senadora Grace Poe sa mga bayan ng Catarman at Mondragon sa Northern Samar. Bumisita rin ang senadora sa University of Eastern Philippines. Sa Borongan, Eastern Samar naman, nag-ikot si Poe sa palengke at sa terminal ng mga pampublikong sasakyan. Sinagot naman ni Poe ang issue tungkol sa umano'y mansyon nila ng kaniyang asawa sa Winter Oaks Way sa Herndon, Virginia sa Amerika. Sa ulat, tinanong kung paano raw nakabili ng $1 milyon na halaga ng bahay ang isang preschool teacher tulad ni Poe habang nag-aaral pa lang noon ang kaniyang asawa si Nilia Manzares. Inutang nga yun at binayaran pa unti-unti. Hindi naman niya nakatago. Unang-una, nung nabili namin yan, mababa naman talagang presyo ng mga bahay doon. Kung ano man yung sinasabi nilang $1 million mansion na yon, hindi namin binili sa ganung presyo. Nag-ikot naman si Liberal Party Standard Bearer Ma Rojas sa Guimaras na may 100,000 botante. Hindi man ganoon karami ang mga botante sa isla, hindi raw ito ang sukatan sa pagbisita ni Rojas. Ayon kay Rojas, ang mga taga-Guimaras ay hindi lang mga botante, kundi mga taong may problema at nais daw malaman kung ano ang plano ng team daang matuwid para sa kanilang kinabukasan. Ayaw namang patulan ni Rojas ang pasarin ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Tinawag kasi ni Duterte na bayot o bading si Rojas matapos niyang questionin ang pangako ni Duterte na susugpuin ang kriminalidad sa loob lang ng 6 na buwan. Digong, hindi ka ba nahihiya sa mga kababayan natin? Binigyan kita ng facts, datos, katotohanan. Ang iyong masasagot lang ay paninira, name-calling. Inikot din ni Rojas ngayong hapon ang mga probinsya ng Antique at Aklan. Sa kaniyang kampanya naman sa North Fairview sa Quezon City ngayong hapon, pinasaringan din ni Vice President Jejomar Binay si Duterte. Tinawag niyang suntok sa buwan ang pangako ng alkalde na sugpuin ang kriminalidad sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Pero ang mas tinututulan ni Binay ang di umano'y kamay na bakal na balak gamitin ni Duterte laban sa krimen. Ang extrajudicial killings na inamin na raw ni Duterte noon at balak ipagpatuloy kapag nahalal na Pangulo. Sinabi na nito papatayin ko lahat na sa tingin ko ay lumabag sa batas. Okay? Ngayon, iboboto mo. Pag ikaw yung kaanak mo, asawa mo, mahal mo sa buhay, naging biktima nito, saka ka magsisisi. Nakipag-usap si Binay sa isang mag-asawang OFW sa North Fairview. Humarap din si Binay sa mga residente ng Barangay Silangan sa Quezon City. Sa Puerto Princesa City naman sa Palawan ng kampanya si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Nag-courtesy call siya kay Palawan Governor Jose Pepito Alvarez. Pagkatapos ay bumisita si Duterte sa isang simbahan at nakipag-usap sa iba't ibang sektor sa isang parke. Nag-courtesy call din siya kay Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron. Sinagot naman ni Duterte ang pasaring sa kanya na suntok sa buwan ang kanyang pangakong susugpuin ang kriminalidad. Pati na rin ang issue ng extrajudicial killings. That's an old garbage that he is recycling. I made a promise. If I fail, akin yan. If I succeed, akin yan. So, they don't bother to me. Wala namang kampanya ngayong araw sa Senadora Miriam Defensor Santiago. Mariz Umali, GMA News.